share ng word, mag-inspire ng word para sa inyo. But this is the first time, this the first service that we, so andun yung kaba, andun yung parang alam po naman natin na this is not easy. Ida-drive ko, parang yung bang magda-drive ka ng first time ng kasama mo yung maraming tao na iyak agad ako, na yung gusto ng Diyos is madala ko kayo sa presensya niya. Amen? Yung hindi ito maging void, hindi ito maging sayang. Sana madala ko kayo sa kanya, madrive ko kayo where we belong. Amen? Amen. So, sa mga bago po na nagtatanong, who you? Sino ka? Siyempre mga bago po kayo. Ako po, kung I don't know if I will boast it or hindi naman to sa pagyayabang, ako po yung unang bunga ng Athens Full Gospel Church. Nag-start po sila, kung ilan po sila, tapos the first soul na nadala nila to this church is ako po. And then after si Sister Neng, si Pastor Minerva. So yun po ang, ewan ko kung pangyayabang ito or I know na mapaproud yung ating mga leader na we can stand sharing the word right now. After 20 years, I stand in Athens Full Gospel Church to share His word. Amen po. Yung bang it's, wow! Kasi po nung bata pa ako, maliit pa ako, alam niyo po yung may mga dreams tayo. May mga dreams tayo na every time na nakakita ako ng tao na nagsasalita sa harapan, yung mga graduation, those mga motivational speaker, sabi ko, gusto ko sana isang araw magkaroon ako ng ganong pagkakataon. Yung mamomotivate ko ang tao. But here I am. By the grace of God, not in this world, not in the world na imomotivate ko kayo, but I will motivate you for the kingdom of God, na makita nyo at makilala more kung ano ang plano sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kalma na ba? Kalma. Kaya mo yan. Kalma ka lang. Hey, sila lang yan. Hey, sila lang yan. Kayo lang to. Amen? Hallelujah. Praise God. Praise God. Salamat po, Panginoon. It's an honor to be in your front serving you. Amen po ba? Amen. So, gusto ko pong i-welcome natin ang ating, nag-iisa lang ba siya? Ang ating nag-iisang bisita sa oras na ito. Palakpakan po natin ang ating bisita sa oras na ito, Sister Alma. Sister Alma Dalopi. It's not her first time. Second time. It's second time na. Nakita ko na siya. Sa kanyang kagandahan, hindi natin siya makain. Amen. Who will not remember your beauty? Timer na sila, timer. Amen. Salamat po sa buhay mo, sis. At alam ko po, sa oras na ito, kung nakikita kayo ng ating pastor, at nakikita tayo ng ating Panginoon sa langit, alam ko yung pakiramdam ni pastor, ang ating leader, ng ating mag-asawang leader, na they are very proud that despite of their absence, andito kayo at alam niya at alam natin that your faith stands. Your faith is based on the rock of your salvation. Amen? You stand in your word. You stand in your faith. Amen? Balakpakan natin ang ating mga sarili sa oras na ito. Praise you. Salamat sa grace ng ating Panginoon. Amen? So, ang aking pong gustong i-share sa oras na ito sa ating lahat is yung without the word of God, loving God means loving His words. Amen? Alam po naman natin ang ating background. We are from the background na kilala natin ang Diyos, pero hindi natin alam ang kanyang mga salita. Lagi tayo nagmamalaki na mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin pinapahalagan yung kanyang salita. Amen. Lahat naman po tayo, di ba? When we are born in any Christian family, lahat sasabihin natin, Kristiyano ka ba? Parang, Kristiyano ka ba? Minsan nakaka-offend, di ba, na sasabihin, Kristiyano ka na ba? Of course, I'm a Christian. Agad tayo na, syempre naman, ba't kayo lang ba ang Kristiyano? Yung mga time na may mga i-invite pa sa atin.
Sis, Kristiyano ka na ba? Of course, since birth. Since birth, I am a Christian. Since my family is a Christian, so we called ourselves Christian. But apart from His gospel, sorry to say, we don't have God. Because He says in John 1:1, ito po yung pinaka-favorite ko laging verse na every time that na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, sasabihin ko, basahin ko po sa inyo. Kalma. In John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. Ulitin natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So doon pa lang, naintindihan na natin, every word is God. Apart from this word, you don't have God. Maaaring sabihin natin na lagi naman ako nagsisimba. Maaaring sabihin natin lagi ako nagdadasal. Maaaring sabihin natin mabuti akong Kristiyano. Maaaring sabihin natin ipinanganak akong Kristiyano. But apart from His word, I'm sorry to say, He says, you don't have God. You don't have God. Amen? Dahil po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And doon po sa later na verses, sinabi doon, and the Word became flesh and dwelt among us. And that's Jesus. Jesus came down from heaven to show us the way and to give us His words. So every words that comes from this Bible or this instruction of God, this is God. This is His words, but this is God. So hindi po natin pwedeng i-set aside ang ating pananampalataya without this. At alam naman, alam kong kita nating lahat kung paano yung ating culture, kung ano ating tradition, that the Word of God is suppressed. Natabunan na siya ng mga tradition, ng mga kaalaman ng tao na ibinibase na lang natin ang Christianity through the mindset of men. Yung mindset ng Panginoon na nasa-set aside. Kasi lagi nating sinasabi, kunyari, naiintindihan na ako ng Panginoon. Ginagawa ko naman ang gusto ko. Gusto nyo. Yung gusto nyo, ginagawa nyo para maging mabuti kayong tao. At ginagawa nyo, yung gusto nyo, yung alam ng mindset natin, yun ang ginagawa natin. But how about, kinilala ba natin, inalam ba natin kung ano yung ways ng Panginoon? Diba? Doon tayo nanggaling lahat. Amen po ba? At gusto ko pong ikwento sa inyo yung isang istorya na talagang ano sa akin to read always the Word of God. Nung bagong Kristiyano po ako, nagsisimula pa lang akong Kristiyano, nagbabasa ng salita, meron akong experience na nanungusap talaga sa akin ng Panginoon, na meron akong amo na bumili siya ng dalawang furniture. Not furniture, parang raffia ba? Ano bang tawag doon? Cabinet. Sabihin na natin cabinet out of aluminum. Yung isa, inassemble ng asawa niya, yung isa inassemble namin ng amo ko with the guidelines, with the manual. So, with the manual, naayos namin ng sobrang bilis, walang stress, walang pagod, walang hirap, at super dali yung aming cabinet na inassemble. Well, the other one, that yung sobrang pride na amo ng amo ko, kaya ko na yan. Hindi ko na kailangan yung manual. Alam ko yan kung paano gagawin. So, ginawa niya yon in how many hours with so much nebra. So, talagang lahat na yata ay sinasabi niya dahil hindi niya magawa. Nahihirapan siyang gawin because he do it on his own. Hindi niya binasa yung manual. So, nasugatan pa siya, nagkanda dugo yung kanyang kamay. So, that moment, nangusap sa akin ng Panginoon, yan ang sinasabi ko sa iyo, na hindi mo kayang gawin ang buhay mo nang wala yung guideline ko. So basahin mo yung manual na binigay ko sa iyo, at you know that life will be so easy. Amen. Life will be so good, and life will be satisfying. So yun po ang gusto ko yun po ang aking introduction sa oras na ito, that loving God is loving His Word. We cannot do without His Word. Amen? Yun ang sinabi ko na.
natin yung mundo na lahat sinasabing, example, yung Pilipinas nating mahal. We are a Christian country. In Asia, siya po ang kauna-unahang, kumbaga pinakamaraming Christian family sa ating bansa. Lahat is, kumbaga, we are claiming that we are a Christian family. But the gospel is not said, the gospel is not, hindi gaano pinag-aaralan. So, nakikita natin how Christianity in the Philippines, nagkakaroon po ng sobrang daming chaos ang ating bansa. Mali pala yung mga pinagagawa ko sa buhay. So, it penetrates in our soul, it penetrates in our mind. Amen? So, it's living and active. Buhay siya kasi nga siya yung Diyos na kasama natin sa araw-araw. Huwag natin sabihin, kasama ko ang Diyos pero wala ka namang word. So, huwag natin sabihin, Kristiyano ako pero wala ka namang word. Because He is the word is God. Mahal ko ang Diyos pero wala ka namang word. The word is God. And every word that we manifest and we live, we put in our heart, it will goes out with full of life, full of hope, full of fruits. Ganyan. Magbubunga at magbubunga ang salita ng Diyos sa ating mga puso when we keep it and we treasure it. At ang last kong gustong ipaalala sa inyo. When Jesus was tempted, ano po ba yung sinabi niya? When he was tempted by Satan, ang sinabi niya, ang ipinanglaban niya sa temptation ng mundong ito, which is Satan, it is written. Di po ba? It is said in the Word. It is written in the Word. So, every time na magkakaroon tayo ng mga temptation, every time na magkakaroon tayo ng mga bagay na magulo, mga bagay na alam natin na ang mundo ay ibinibigay sa atin ng mga bagay na ito because we are surrounded by all these things na hindi tayo na nako-concentrate sa Word of God. Lagi nating isabihin sa ating sarili, sabi ni Lord, through His Word. It is written, it has been said na ako ay anak niya. It has been written na ako ay conqueror. It is written na ako ay anak ng Diyos, ako ay victorious, ako ay hindi kung sino lang, ako ay ambassador ng Panginoon, I am chosen, I am whole, I am healed. Yung mga ganun ba? So, because it is written, it is written, it is written. Amen? So, as our application, so madali lang ba ako? Tama lang ako. As our application, bilang mga anak ng Diyos, at nagsasabing, mahal natin ang Diyos, our application should be in 1 Peter 2:2 and 3, like a newborn babies that crave for a milk. God has commanded us to love Him with all, mali pala ako. Sorry. 1 Peter 2:3, wala pa akong nasulat. Sorry po. 1 Peter. Two to three. Sorry. 1 Peter 2:2-3. So, basahin ko na po lahat. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as a newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Amen? So yun po ang ating maging practical application sa ating mga buhay, na mag-crave tayo like a newborn baby. Ang newborn baby po palagi iyak ng iyak pag walang gatas. Ang newborn baby po is pag wala yung nanay or whatever na nagpipit sa kanya ng salita ng nagpipit ng gatas.
alam niyo naman kung ano yan, ngawa, yung bang, wala siyang pakialam ngawa ng ngawa, yung iyak ng iyak ng iyak. Ganun din sana tayo. Yan ang sabi sa atin ng Panginoon, na mag-crave tayo ng salita ng Diyos. Huwag nating kaligtaan ang mga ganitong ang mga gawain na ganito, na ang salita ng Diyos ang inuuna. Huwag nating kaligtaan na magkaroon tayo ng Bible study or even ourselves, yung sarili natin. Every day, one word is God. One word is God na pupasok sa ating mga puso at sa ating mga isipan. And that word will bring more glory or honor to God. Amen po ba? So, build out one another with His words. Lagi po tayo magsama-sama na i-worship or parangalan siya. Hanapin ang kanyang salita. Dahil nga po, once again, sinasabi ko, loving God is loving His words because He is the Word. He is the Word. Amen po. As ang mundong ito po ay maraming bombarded tayo ng mga standard na ginugusto natin. Gusto natin maging ganon. Gusto natin ng buhay na ganon. Gusto natin ng mga bagay na satisfied on this flesh. Laging may standard ng beauty, may standard ng tamang pananamit, may standard ng kung sino yung irerespeto, may standard, but ilagay lagi natin sa ating isipan yung standard ng ating Panginoon. That you are the child of God. Ilagay natin na tayo ay conqueror, yung music, Sister Joy. Lagi natin i-concentrate na tayo ay special people. Special people walking in this world that raising the flag of Jesus Christ. Hindi po kayo, you are a new creation now. No longer you live, but Christ in you. Amen. But this will happen if you have many word of God in our life, in our heart, in our mind. So we can walk victorious, we can walk matatag dito sa buhay. Amen po ba? So as we close my encouragement sa oras na ito, hayaan nyo, pakinggan po natin yung lyrics ng word ng music na ito. So we can go out Did you there know that only for walking. $5 you can provide a meal to a child A in real Gaza? child of In God. North Gaza, Amen po ba? Lord, we thank you so much that we are going out from this place victorious and triumphant. Yes, thank you, Lord. We will go out believing that we are yours, O God, and we are not of this world. Whatever the word says in our life, Father God, mali pala yung mga pinagagawa ko sa buhay. So it penetrates in our soul, it penetrates in our mind. Amen? So it's living and active. Buhay siya kasi nga siya yung Diyos na kasama natin sa araw-araw. Huwag natin sabihin, kasama ko ang Diyos pero wala ka namang word. Sabi kong natin sabihin, Kristiyano ako pero wala ka namang word. Because He is the word is God. Mahal ko ang Diyos pero wala ka namang word. The word is God. And every word that we manifest and we live, we put in our heart, it will goes out with full of life, full of hope, full of fruits. Ganyan. Magbubunga at magbubunga ang salita ng Diyos sa ating mga puso when we keep it and we treasure it. At ang last kong gustong ipaalala sa inyo. When Jesus was tempted, ano po ba yung sinabi niya? When he was tempted by Satan, ang sinabi niya, ang ipinanglaban niya sa temptation ng mundong ito, which is Satan, it is written. Di po ba? It is said in the Word. It is written in the Word. So, every time na magkakaroon tayo ng mga temptation, every time na magkakaroon tayo ng mga bagay na magulo, mga bagay na alam natin na ang mundo ay ibinibigay sa atin ang mga bagay na ito because we are surrounded by all these things na hindi tayo na nako-concentrate sa Word of God. Lagi nating isabihin sa ating sarili, sabi ni Lord.
through His Word. It is written, it is been said na ako ay anak niya. It is been written na ako ay conqueror. It is written na ako ay anak ng Diyos, ako ay victorious, ako ay hindi kung sino lang, ako ay ambassador ng Panginoon, I am chosen, I am whole, I am healed. Yung mga ganun ba? So, because it is written, it is written, it is written. Amen? So, as our application, so madali lang ba ako? Tama lang ako. As our application, bilang mga anak ng Diyos, at nagsasabing, mahal natin ang Diyos, our application should be in 1 Peter 2:2 and 3, like a newborn babies that crave for a milk. God has commanded us to love Him with all, mali pala ako. Sorry. 1 Peter 2:3, wala pa akong nasulat. Sorry po. 1 Peter. Two to three. Sorry. 1 Peter 2, 2 to 3. So, basahin ko na po lahat. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as a newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Amen? So yun po ang ating maging practical application sa ating mga buhay, na mag-crave tayo like a newborn baby. Ang newborn baby po palagi iyak ng iyak pag walang gatas. Ang newborn baby po is pag wala yung nanay or whatever na nagpipit sa kanya ng salita nagpipit ng gatas. Alam niyo naman kung ano yan, ngawa, yung bang, wala siyang pakialam ngawa ng ngawa, yung iyak ng iyak. Ganun din sana tayo. Yan ang sabi sa atin ng Panginoon, na mag-crave tayo ng salita ng Diyos. Huwag nating kaligtaan ang mga ganitong ang mga gawain na ganito, na ang salita ng Diyos ang inuuna. Huwag nating kaligtaan na magkaroon tayo ng Bible study, or even ourselves, yung sarili natin. Every day, one word is God. One word is God na pupasok sa ating mga puso at sa ating mga isipan. And that word will bring more glory or honor to God. Amen po ba? So, build up one another with His words. Lagi po tayo magsama-sama na i-worship or parangalan siya. Hanapin ang kanyang salita. Dahil nga po, once again, sinasabi ko, loving God is loving His words, because He is the Word. He is the Word. Amen po. As ang mundong ito po ay maraming bombarded tayo ng mga standard na ginugusto natin. Gusto natin maging ganon. Gusto natin ng buhay na ganon. Gusto natin ng mga bagay na satisfied on this flesh. Laging may standard ng beauty, may standard ng tamang pananamit, may standard ng kung sino yung irerespeto, may standard, but ilagay lagi natin sa ating isipan yung standard ng ating Panginoon, that you are the child of God. Ilagay natin na tayo ay conqueror, yung music, Sister Joy. Lagi natin i-concentrate na tayo ay special people walking in this world that raising the flag of Jesus Christ. Hindi po kayo, you are a new creation now. No longer you live, but Christ in you. Amen. But this will happen if you have many word of God in our life, in our heart, in our mind. So we can walk victorious, we can walk matatag dito sa buhay. Amen po ba?
So as we close my encouragement sa oras na ito, hayaan nyo, pakinggan po natin yung lyrics ng word ng music na ito. So we can go out Did you there know that only for walking. $5 you can provide a meal to a child A in real Gaza? child of In God. North Gaza, Amen po ba? Lord, we thank you so much that we are going out from this place victorious and triumphant. Yes, thank you, Lord. We will go out believing that we are yours, O God, and we are not of this world. Whatever the word says in our life, Father God, we will not believe. We will just believe in what is written here, that we are yours. We are your children. We are your friend, O God. And we belong to the kingdom of God. We belong to your truth. We belong, Father God, to those who are victorious. We belong in your kingdom that has everlasting life, O God. We belong in your salvation, O God. We belong in every word that you says we are, O God. We belong, O God. And we will believe in what is written in this Bible, in this instruction of us, O God, that nanggaling sa iyo, Panginoon. It is written that we are victorious in this Bible, in this instruction of God. Amen. Don't go out in this world loser, for you are a victorious child of God. Amen. You are rich when you don't have. You are big. You are winner when you are losing the battles. You will win. Everything is because of His word. Amen. Thank you, Father. In the name of your Son Jesus, we are here for you, O God. Amen and amen. Hallelujah. Praise God.